Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Death's Game na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang lalaki na naparusahan ng Diyos ng kamatayan at paulit-ulit na namamatay sa katawan ng iba't ibang tao. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang palabas sa isang madilim at nakakatakot na silid, umiiyak si EJ habang nakaluhod at sinasabi niyang hindi siya dapat parusahan dahil wala siyang ginawang mali. Biglang binaril ng isang misteryosong babae si EJ at itinapon ito palabas ng eroplano, ngunit kahit butas ang noo ay dinilat ni EJ ang kanyang mga mata. Nagsimula ang lahat 7 taon na ang nakakaraan. Patungo na si EJ sa isang panayam sa isang napaka-prestihiyosong kumpanya nang biglang may lalaking tumakbo sa mataong kalsada at nabundol ng isang kotse. Tinitingnan ni EJ ang lalaki, ngunit namatay siya habang nakahawak siya sa braso ni EJ, na iniwan siyang sobrang nanginginig. Mamaya sa interview ay dumaan pa rin sa trauma si EJ at wala siyang masagot na maayos kaya hindi niya nakuha ang trabaho. Dahil nabigo siyang makakuha ng trabaho, nagtapos si EJ na may malaking utang, kaya kailangan niyang magsimulang makakuha ng mga mababang trabaho tulad ng delivery guy at waiter. Hindi siya matutulungan ng kanyang pamilya dahil patay na ang kanyang ama at ang kanyang ina ay isang janitor na marami nang naisakripisyo para mabigyan siya ng magandang edukasyon. Hindi tumitigil si EJ sa pagpapadala ng mga resume sa iba't ibang kumpanya, ngunit paulit-ulit siyang nabibigo na makakuha ng full-time na trabaho. Matapos ang 7 taong pagtatrabaho ng mga part-time job, sa wakas ay muling nakapanayam si EJ sa malaking kumpanya. Ang tagapanayam na si Theo ay humanga sa resume, at si EJ ay umalis sa pulong na may mataas na pag-asa. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang kaibigan na nagpaalam sa kanya na ang lahat ng perang ipinuhunan nila sa isang deal ng mga kaibigan ay nawala dahil naglaho na lang ito bigla. Si EJ ay nagmamadaling pumunta sa apartment ng kanyang kaibigan at nagsimulang kumatok sa pinto, ngunit walang sumasagot. Dahil iyon lang ang kanyang ipon, nagalit si EJ at sinimulang hampasin ang pinto gamit ang fire extinguisher hanggang sa mapaluhod siya dahil nalungkot siya ng husto. Ilang sandali pa ay napunta siya sa istasyon ng pulisya para sa kaso ng pagsira ng ari-arian, kaya hiniling ni EJ sa mga pulis na arestuhin ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, wala silang magagawa dahil ang pamumuhunan sa isang negosyong hindi naging matagumpay ay hindi ilegal. Sa gabi, pinuntahan ni EJ ang kanyang kasintahang si Jisoo, na lumabas sa kotse kasama ang isang lalaking nagbibigay sa kanya ng mga bulaklak. Nang wala na ang lalaki ay nilapitan siya ni EJ na amoy niya na nakainom. Binanggit niya na hindi pa siya nakakakuha ng maraming trabaho ngayong buwan at binigyan siya ng isang sobra, ngunit iniisip niya ito bilang kawang-gawa at napagtanto na siya ay naging isang pasanin. Sa pag-aakalang wala nang patutunguhan ang kanilang relasyon, nakipaghiwalay si EJ sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay pumunta si EJ sa kanyang apartment at natuklasan lamang na pinalayas siya ng may-ari dahil hindi niya nabayaran ang upa niya at ilang buwan na ding hindi siya nakakabayad. Ang lahat ng mga gamit ni EJ ay naiwan sa labas sa ilalim ng ulan, kaya kailangan niyang ilipat ang maraming gamit hanggat maaari upang maprotektahan ito. Nakalulungkot na walang gaanong silid at pagdating ng umaga, nasira ang marami sa kanyang mga gamit. Pagkatapos magpalipas ng gabing natutulog sa lupa, nakatanggap si EJ ng mensahe mula sa kumpanya na nagsasabing nabigo siya sa kanyang panayam. Pagkatapos magkaroon ng isa pang breakdown, nagpasya si EJ na suko na siya at gusto na niyang patayin ang sarili sa gitna ng lungsod, hindi pinapansin ang tawag mula sa kanyang ina. Nanalo ang kadiliman sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay natuklasan ni EJ na nasa isang pribadong eroplano siya. Kapag tinitingnan niya ang kanyang refleksyon, nabigla siya dahil nagbago ang kanyang mukha, at sa sandaling iyon ay napansin niya ang misteryosong babae na nakaupo sa malapit. Nasa kanyang mga kamay ang liham ng palm nito, ngunit mahiwagang sinunog niya ito bago tinanggal ang kanyang shades, na nagpapakita ng matingkad na pulang mata. Biglang dinala si EJ sa nakakatakot na silid na may isang mataas na tore sa gitna ng isang pulang dagat at ang mga demonyo ay sumusubok na umakyat. Ibinunyag ng babae na siya si kamatayan at dinala niya siya rito para parusahan siya dahil ginawa niyang panunuya sa kanya. Hinawakan niya ito sa leeg at itinapon sa gilid, kaya sinubukan siyang sunggaban ng mga halimaw habang siya ay nahuhulog. Maraming mga nilalang na naghihintay sa kanya sa tubig, ngunit kapag siya ay bumagsak, siya ay nagising sa eroplano sa ibang katawan. Nariyan din si kamatayan at ipinaliwanag niya na papatayin niya si EJ ng 12 beses pa bilang parusa. Papasok ang kanyang kaluluwa sa katawan ng 12 tao na nahaharap sa nalalapit na kamatayan, at mamamatay siya saan man siya mapunta. Gayunpaman, kung maiiwasan niya ang isang kamatayan, papayagan siyang panatilihin ang buhay na iyon.
Walang pakialam si EJ sa mga pagkamatay na iyon dahil gusto niyang wakasan ang lahat, ngunit pagkatapos mawala si kamatayan, pumasok ang eroplano sa isang rumaragasang bagyo. Walang kamalay-malay na nagpanik, isinuot ni EJ ang life jacket at ikinabat ang kanyang seatbelt habang ang flight attendant ay dumating upang sabihin sa kanya na ito ay kaunting turbulence lang. Pagkatapos ng ilang minutong pagyanig, nag-stabilize ang eroplano at hinayaan ng attendant si EJ. Nalilito pa rin, si EJ ay nagsimulang tumingin sa paligid at napagtantong nasa katawan siya ng isang napakayamang tao. Biglang pumasok sa kanyang isipan ng isang kumikinang na bato na nagpapaalam sa kanya ng mga detalye ng taong hawak niya. Ang taong ito ay ang CEO ng mahalagang kumpanya kung saan nag-apply si EJ at naging mayaman siya sa buong buhay niya. Si Theo ay ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at sila ay nagpapaligsahan mula noong sila ay mga bata sa lahat ng bagay, kasama na kung sino ang mamumuno sa kumpanya. Ang lahat ng kanyang pagsusumikap ay nagbigay daan sa kanya upang makuha ang pag-aproba ng kanyang ama at kalaunan ay napili siyang maging bagong CEO. Si EJ ay labis na nasisiyahan sa ganitong pamumuhay at nagpasya na gusto niyang panatilihin ito, ngunit sa sandaling iyon ay sumabog ang isang makina. Ang eroplano ay nagsimulang bumaba ng napakabilis at si EJ ay kailangang umiwas sa lahat ng lumilipad na kagamitan bago bumalik sa kanyang upuan upang ikabit ang seatbelt. Sinubukan ng piloto na kontrolin ang eroplano nang hindi nagtagumpay at kumalat ang apoy na lumikha ng isang butas sa gilid ng eroplano na sumisipsip sa piloto at sa flight attendant. Mapapanood lang ni EJ ang isang pagsabog na nagliliyab sa buong eroplano at malapit na siyang masunog hanggang sa mamatay. Pagkaraan ay nagising si EJ sa madilim na silid na ngayon ay isang baog na lugar na may nakakatakot na kumikinang na pinto at isang mesa para kay kamatayan. Sa mesang ito, binibilang ng isang orasan ang mga buhay na iniwan ni EJ. Habang si kamatayan ay naglalagay ng isang grupo ng mga bala sa kanyang baril at nagpapaliwanag siya ng ilang bagay. Patay na ang mga kaluluwa mula sa mga katawan na iyon kaya hindi ninanakaw ni EJ ang kanilang buhay, binibigyan lang niya ng pangalawang pagkakataon ang mga katawan. Kung mabibigo siyang mabuhay sa lahat ng ito, mapupunta siya sa impyerno, at nagpasya si kamatayan na bigyan siya ng preview. Hinawakan niya si EJ at dinala siya sa likod ng pinto, kung saan nakita niya ang hindi maipaliwanag na kakilakilabot. Kapag inilabas siya ni kamatayan, si EJ ay nasira, bumabalik sa simula. Hindi niya maintindihan kung ano ang ginawa niya upang maging karapat-dapat sa impyerno, kaya sinabi ni kamatayan na nagkasala siya sa paghahanap sa kanya bago niya ito mahanap. Inihayag din niya na depende sa kanyang mga aksyon, kung mabubuhay siya sa isa sa 12 katawan, maaari niyang maiwasan ang pagpunta sa impyerno. Nagpasya si EJ na susubukan niyang mabuhay pagkatapos ng lahat at binaril siya ni kamatayan upang ipadala siya sa pangalawang buhay. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nahulog mula sa isang eroplano sa isang bagong katawan na nakasuot ng isang sports jumpsuit ngunit walang parachute. Habang nagpapanik siya, nakita niya ang 3 pang lalaki na tumatalon kasama niya at may dalang kamera. Hinuli siya ng isang lalaki para tulungan siya at sa sandaling iyon, pumasok sa kanyang isipan ang kumikinang na bato. Ang katawan na ito ay pagmamayari ng isang adrenaline junkier na mahilig sa extreme sports at nakagawa ng maraming nakakabaliw na hamon na nakakuha sa kanya ng 4 na Guinness World Records. Ngayon siya ay gumagawa ng isang hamon na binubuo ng diving ng walang parachute mula sa 1,000 milya sa itaas ng lupa upang mapunta sa isang safety net. Ang kaganapan ay ipinapadala sa pambansang telebisyon at kung bawiin niya ito, ang kanyang sponsor ay magbibigay sa kanya ng 3 bilyong cash. Ang memorya ng sponsor ay nagpapakita ng isang lalaki na naglalaro ng lighter. Dahil sa ideya ng ganoong pera, gusto ni EJ na kumpletuhin ang hamon, kaya itinulak niya ang katulong palayo at nagsimulang mahulog ng napakabilis. Nawala sa katawan ang orihinal na kaluluwa ngunit pinanatili ang mga kakayahan, kaya si EJ ay nakakaramdam ng kumpiyansa at nasa sabik pa nga. Nang sa wakas ay narating na niya ang kanyang destinasyon, na-miss niya ang lambat at dumapo sa lupa, agad na namamatay. Muling lumitaw si EJ sa madilim na silid na nagsasabing hindi makatarong ang ituring na makasalanan dahil hindi siya nanakit ng sinuman dahil siya mismo ang kumitil ng buhay niya. Tinawag siyang makasarili ni kamatayan dahil hindi niya masabi na nakasakit siya ng mga tao at binaril siya para ipadala siya sa ikatlong buhay. Hindi nagtagal ay nagising siya sa katawan ng isang binatilyo sa isang paaralan at napansin ng isang kaklase na tumatawa sa video ng pagkamatay ng parachute guy. Napagtanto ni EJ na ang lahat ng buhay na napasukan niya ay nasa iisang timeline lang. Isinasaalang-alang niya ang paghampas sa kanya para dito, ngunit sa sandaling iyon ang kumikinang na bato ay umabot sa kanyang isipan. Nawala ng ama ang binatilyong ito sa edad na 5 at pinalaki ng isang solong ina na nagsisikap na mabayaran ang kanyang mga pangangailangan.
Gusto siyang ipagmalaki ng batang lalaki ngunit ayaw niyang pumasok sa paaralan dahil patuloy siyang hinaharas ni Jinsang at ng kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng karahasan, pagnanakaw, o kalokohan tulad ng pagbabato sa kanya ng gatas habang near-record siya. Gayunpaman, hindi niya sinabi sa kanyang ina na huwag itong alalahanin. Sa kalaunan ay naramdaman ng bata na ang paaralan ay naging impyerno at ang kanyang mga nagpapahirap ay mga demonyo, kaya nagpasya siyang magpakamatay. Napagtanto ni EJ na para mabuhay ay kailangan lang niyang piliin na huwag magpakamatay. Sa sandaling iyon ay nilapitan siya ni Jinsang at pinaalalahanan siyang dalhan siya ng gatas bago siya hampasin. Tumanggi si EJ na maging biktima at hinabol siya para itumba siya gamit ang isang upuan. Sinubukan ng isa sa mga kaibigan ni Jinsang na pigilan siya, ngunit mabilis siyang pinasuko ni EJ bago itulak si Jinsang sa bintana, humihingi sa kanya ng tawad. Biglang may nagpatambak kay EJ, ito ay si Tesok, isang napakalakas na teenager na agad siyang dinaig at binugbog. Pagkatapos ay hinawakan nila ng kaibigan niya si EJ para masuntok din siya ni Jinsang habang natatakot ang mga kaklase. Sa sandaling iyon ay dumating ang guro kaya lahat ay pumunta sa kanilang lugar, ngunit pagkatapos ng klase, nahuli ni Jinsang at ng kanyang mga barkada si EJ upang bugbugin muli. Sa kalaunan kahit si Tesok ay nag-iisip na ito ay sobra na at hiniling kay Jinsang na huminto, ngunit wala siyang pakialam at nagpatuloy. Gayunpaman, sa wakas ay huminto siya nang makita niya ang babaeng gusto niyang nanonood sa kanila. Pagkatapos ay pumunta si EJ sa tahanan ng bata at napailing nang makita ang mga larawan at tala ng ina ng lalaki na nagpapaalala sa kanya ng sarili niya. Ang kanyang ina ay nag-iiwan ng hapunan para sa kanya at papasok sa trabaho, na labis na nagpapagod sa kanya, kaya minsan ay sinasamahan siya ni EJ upang tulungan siya at bumalik. Sa pag-uwi din ng ina ng bata, napansin niyang mas maganda ang ugali ng kanyang anak at halos mapaiyak si EJ nang maalala muli ang sariling ina. Kinabukasan, nilapitan ni EJ si Tesok sa banyo para tanungin siya kung bakit niya hinahayaan si Jinsang na maging boss siya kung mas malakas siya. Kaya ipinaliwanag ni Tesok na ang tunay na amo ng paaralan ay isang senior na estudyante na kinabibilangan hanggang Jinsang. Kung guluhin nila si Jinsang, sisirain sila ng mga matatandang bata. Mamaya sa oras ng tanghalian, sinaktan muli ni Jinsang si EJ, kaya gumanti si EJ sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang mangkok ng noodle sa ulo ni Jinsang. Habang palis si EJ, inutusan ni Jinsang si Tesok na sundan siya, ngunit tumanggi si Tesok dahil gusto niyang kumain ng tanghalian. Sinabihan niya si Jinsang na maghugas at nagtawanan ng lahat habang ang isang flashback ay nagpapakita na sinabi ni EJ kay Tesok na huwag makialam dahil mayroon siyang plano. Isang nahihiya na Jinsang ang pumunta upang humingi ng tulong sa kanyang mga nakatatanda at hanggang ay dumating kagad sa silid-aralan na handang makipaglaban. Gayunpaman nang makita ng pinuno na gusto ni Jinsang na bugbugin nila ang isang maliit na wimp, nagalit ang pinuno, tinawag si Jinsang na duwag dahil hindi niya kayang bugbugin ang isang maliit na bata. Ayaw niyang maugnay ang kanyang barkada sa mga duwag, kaya't sinunggaban niya si Jinsang at sinabihang huwag na siyang lalapit pa sa kanila. Ipinagmamalaki ni EJ ang kanyang sarili, pinagtatawanan ni EJ si Jinsang dahil sa kanyang pagkawala at kapag sinubukan siyang hampasin ni Jinsang, unang sinaktan siya ni Tesok. Ngayon wala nang sino man sa paaralan ang gumagalang kay Jinsang, at habang nagmamadali siyang lumabas ng silid-aralan, natuklasan niyang kasama ng senior leader ang babaeng gusto niya. Sa gabi, tumakbo si EJ at muntik ng mabundol ng truck, ngunit sa kabutihang palad ay huminto ang driver sa tamang oras. Dahil sa pagkagambala nito, hindi narinig ni EJ si Jinsang na papalapit sa kanya mula sa likuran para hampasin siya ng bato para matambe siya, pagkatapos ay pinagpatuloy niya itong hampasin sa ulo hanggang mamatay. Muling lumitaw si EJ sa madilim na silid at sumigaw kay kamatayan, dahilan para ihagis siya nito sa pader bago tinapakan ang mukha nito at muling binaril. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.